Mahilig ka rin ba mag-decode sa pagte-treasure hunting? Naka-base ka rin ba sa mga signs and markers na nakikita nyo sa inyong sites? Kung naka-base ka sa mga to, para sa iyo ang video na to. Tara! Based po sa aking research, sa 1,000 treasure hunters, tinatayang 80% ay naka-base pa rin sa mga signs and markers, na kung saan ay tinuturing na malaking tulong sa paghahanap ng treasure na binaon ng mga Hapon noong panahon ng World War II. Pero alam nyo ba, ng mga ka-hunters na maaari ka ding maligaw o magkamali ng hukay pag nag-base kayo sa mga sign and markers. Paano at bakit? Yan po ang i-discuss natin ngayong araw. So, bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga gagawin kong videos na maaari makatulong sa inyong site or project. Ako nga pala si Raven, isang sales representative sa Bourbon Electronica. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Alam nyo ba mga ka-hunters, according to the Yamashita Dream Book, na merong dalawang klaseng pagbabaon ng mga Hapon noong panahon ng World War II. Ay yan ang mga baon ng Japanese Imperial Army at yung mga baon ng lower officials. Noong sila ay pa-retreat na. Tinatayang 175 sites meron ang baon ng Imperial Army sa buong Pilipinas at sa mga pa-retreat na sila ay naitatayang 1,200 sites sa buong Pilipinas. So, documented po yan. Meron po yung mga mapa na iniwan. So, may mga number yung map, then may mga pirma ng mga official. So, ganun po nalalaman kung tunay ba ang mapa na nakuha mo. Paano naman natin nalalaman ang mga baon kung gaano ba ito kalalalim? So, according sa akin nabasa sa The Yamashita Dream Book, yan po yung baon ng Japanese Imperial Army ay nalalim ito ng 315 feet. Kasi nga, pinapasabog nila yung bunganga ng kanilang tunnel, then sa ibabaw na ito kukuhanin. Kasi delikado na kuhanin kung dun sa pinasabog na tunnel. At ang baon naman ng mga lower official ay nalalim lang ito ng 3 feet hanggang 20 feet. Based po sa mga mapa na nakalap namin. So, dito pa lang mga ka-hunters, magkaka-idea na tayo. Ano ba yung unahin natin? Yung baon ba ng official or yung baon ng Imperial Army? So, halimbawa na lang, tayo po ay kukuha ng exam. So, napakahirap ng tanong sa number 1. So, mahirap kasi kung sa treasure hunter, malalim, mahirap, maraming pondo na i-release, maraming finance. So, mahirap po yun. Mahirap po mag-stay doon. So, kailangan natin lumipat tayo sa mas madali para mas makapasa tayo sa exam. Or sa treasure hunting is makabangon po tayo, magkaroon tayo ng finance. Saka po natin balikan yung mahirap na tanong or yung mahirap na site. So, ganun po yung magandang discard doon, mga ka-hunters. Pero mga ka-hunters, may iniwang baka sa mga Hapon nung sila ay nagbaon na kung tawagin ng mga treasure hunters ay treasure codes or signs and markers. So, totoo po ba itong mga treasure codes na to, mga signs and markers? Yan po ay hindi ko masasagot. Kasi nga po, ang tunay na nakakaalam lang na kung ano ang mga ibig sabihin ng mga treasure codes, mga signs, mga iniwan nilang bakas, ay yung mismong nagbaon, yung mga Hapon po mismo talaga. O yung mga treasure codes, gawa-gawa po ng mga lumang treasure hunter o yung mga sinaunang treasure hunter na kung saan experience nila na pag-heart ay may tunnel na malapit. So, yun po ay mga gawa po ng mga sinaunang treasure hunters na kung saan na-experience nila mismo. So, hindi naman po masama mag-base dun sa mga yon kasi naaktuhan po nila mismo na meron ganun talagang signs and markers. Noong unang kaugalian kasi ng mga sinaunang treasure hunter ay naka-base talaga sila sa mga signs and markers. So, doon talaga sila nakatuon ng pansin. At meron lang silang gamit na isang bakal na matulis, tinutusok nila o sinosolda nila sa lupa. So, itutusok lang nila yon para ma-check nila kung malambot ba yung lupa. Dahil kung malambot yon, ibig sabihin nagalaw po yon or dati nang nahukay. Then, once na may tinamaan sila, doon sila maghuhukay. Yun po yung mga kaugalian ng sinaunang treasure hunter. Pero sa tulong po na pag-aaral ng Bourbon Electronica Corporation, ay mas naintindihan po natin ang pagbabaon ng official or pa-retreat ng mga Hapon ay napakasimple at direct to the point lang. Meron lang itong tatlong sinusunod. Yan po ang sub-bearing, main bearing, at mga signs. So, ano-ano nga ba ang ibig sabihin ng mga to? Unahin natin ang sub-bearing. Ang sub-bearing, ito po yung pinaka-landmark ng area.
So, yung landmark tulad ng mga bato, basta visualize sa ibabaw, hindi po sa ilalim. Kasi, hindi po sila maglalagay ng marker sa ilalim. Kasi nga po, kung maglalagay po tayo ng marker sa ilalim, paano natin makikita yung landmark na makukumpirma? Napakahirap naman po na maghuhukay pa tayo para lang makita natin yung landmark. So, yung mga markers ay isa lang po ibig sabihin yan. Landmark po yan na ito po yung lugar o yung vicinity ng area na pinagbaunan natin. So, paano ba natin malalaman kung malapit na ba tayo sa treasure? Mula doon sa sub-bearing. So, doon naman po papasok yung main bearing natin. So, ano ba yung mga main bearing? Tulad po yan ng mga puno. Isang halimbawa na po dyan yung mga puno. Ang puno, halimbawa, namumunga ng dilaw, namumulaklak ng dilaw. Yun po talaga ang pinaka gusto ng mga Hapon. Kasi unang-una, ang gold po ay dilaw. Yun po talaga ang unang dahilan. At pangalawang dahilan po, yung mga puno na yon ay hindi po pinuputol ng mga sinaunang Pilipino. Noong 1945 hanggang sa 1970s, 80s. Pero sa ngayon, pinuputol na yung mga ganyan. Tulad ng mga mangga, ginagawang uling. Pero noon, hindi po. Kasi napagkukunan po ito ng mga bunga. Paano naman natin malalaman kung yun po ba yung talagang puno na yon is yun yung pinaglagyan ng landmark. So, nilalagyan po nila yon ng metal. So, ini-insert nila yon kung alam nyo po yung pako na sa release ng tren or yung metal na isang pie yung haba, ini-insert po nila yon sa katawan ng puno. Then, yun na po yung pinaka-landmark na malapit tayo sa treasure. Ano ba yung mga signs? Dito po kasi maraming naliligaw talaga sa mga signs. Yung po yung mga markers, yung sub-bearing and main bearing. Yung mga signs po kasi, yan po yung mga kagamitan ng Hapon. Mga artifacts, yan po talaga ang mga signs. Kasi kahit naman sa sinaunang panahon, halimbawa na lang sa mga archaeology, naghahanap sila ng mga lumang sibilisasyon noong araw. So para makita nila at para malaman nila na merong nanirahan doon, is naghahanap sila ng artifact. Once na ito, may nakita silang palakol, o dito may sinaunang sibilisasyon. Ganon din po sa mga binaon ng Hapon. Nag-iiwan din po sila ng artifacts. Mas madali kasi yun kaysa mag-uukit pa sila na hugis heart, hugis ano. Napakahirap po nun para sa isang ginigera. Tandaan po mga hunters, 5 buwan lang po sinakop ang Pilipinas ng mga Hapon. Simula nung pag-atake nila sa Pearl Harbor. 5 buwan, ikalain mo yun. Makapag-ukit pa sila ng mga hugis heart, hugis pagong, mahirap na po yun. Kumbaga, ang pinakasay na lang po napakasimple. Ilalagay lang nila yung mga helmet, sinturon, or yung mga basag na porcelain. Ganun po yung mga signs na nilalagay nila sa ilalim. Kasi yun po yung signs na magpatuloy tayo maghukay. Yun po talaga ang ibig sabihin nun. Kahit sa mga mapa, yun din po yung makikita nyo. Yun po yung signs. So, alam na natin kung ano ang kinaibahan ng markers and signs. Pero meron po akong isang tip sa inyo mga sirs. Yan po ay huwag basta-bastang maniniwala sa mga signs and markers. Kasi kahit meron po yung mga sign, markers, nilagay po nila dyan, ay hindi po natin alam kung meron pa ba laman yung mga naiwang signs na yun. Maaari kasing nabalikan na ng mga Hapon or may nakakuha ng iba, mga nagde-develop ng mga kalsada, mga ganun, maaaring nadaanan na, hindi po natin alam. Kaya po, pinakamaganda dyan, kung meron kayong mga signs and markers, so detectin po natin. Paalala mga ka-hunters, ito pong maririnig nyo ngayon is according po sa aking mga research. And based din po sa mga libro na aking mga nabasa, especially sa The Yamashita Dream Book. So sa pagde-detect naman, ano ba yung mas maganda? Mag-detect or mag-decode? Diyan naman papasok ano ba yung kahalagahan ng gamit. Marami kasi mga nagtatanong, ano ba talaga ang magandang kagamitan? So, yan po yung maraming tanong sa mga ka-treasured natin dyan. So, ang pinakamaganda po talagang kagamitan ay yung alam nyo po kung paano ito gamitin. At dapat akma ito sa kung ano yung hinahanap nyo. So, dito po ay pinapaliwanag po namin kung ano ba ang dapat sa gantong project, sa gantong project. Then, kayo po yung mamimili. Kung aakma po sa inyo at kaya nyo pong gamitin, yun po yung pinakamagandang gamit para sa inyo. Dahil po, kahit gaanong kamahal pa ang bilhin nyo dito sa Bourbon or kung saan man kayo makabili, milyon po lang halaga niyan. Kung hindi mo alam ito gamitin, ay wala rin po itong kahulugan sa ginagawa nyo. So, kailangan, pagkabili nyo, kumbaga, kakapasok nyo lang sa military, then sumabak agad kayo sa gera. Mahirap po yun.
mamamatay kayo sa gitna ng laban. Dapat i-training nyo muna po. At dito po sa Bourbon, pre-training po yan. Tuturuan po namin kayo hanggang po sa matuto po kayo doon sa gamit na binili nyo dito sa amin. Kaya laging tandaan mga ka-hunters, pumili ng tamang gamit at pumili ng tamang gagamit. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Kung kayo po ay pupunta dito sa aming stores, kontakin nyo lang po yung mga number na ilalagay ko sa screen. Yan. Then, or kaya, i-message nyo po ako or i-email nyo po ako sa raven@bourbon.com. So, kontakin nyo lang po yan. Punta po kayo dito at ituloy po natin ang ating kwentuhan. So, ako nga pala si Raven, isang sales representative dito sa Bourbon We've been living Electronica. in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.